Angelin's POV. Napamaang at malalim siyang tiningnan. Walang preno yung bibig mo, Mr. Andre. Walang ganang bigkas ko. Ikaw ba nagbuntis para sabing ikaw ang ama? Hindi lang naman ikaw ang nakasalo ko sa kama. Pagmamayabang ko pa kahit gusto kong kagatin ang labi sa pagsisinungaling. Then who is the father? Huhukayin ko ang pagkakalagyan niya para wala na siyang karapatan pa kay Adi. Pagbabanta nito. Bahagya ako ng ilabot doon, ngunit hindi susukuan ng kasinungalingan ko. Bakit ko sasabihin? Ayokong mawala ng ama si Adi. Naging kamukha mo lang naman yan dahil galit na galit ako sa'yo. Segway ko pa. Nag-isang linya ang labi nito. Binigyan ni Andre ng isang sulyap si Baron na tumalima upang kuhanin ng maleta. Na makalayo si Baron, nilapitan ako ni Andre. Tinitigan at ginisihan. Bumaba pa ang titig sa labi ko. Anong ginagawa mo? Sinubukan ko siyang itulak ng ekspertong umikot ang braso niya, paikot sa bewang ko, ngunit di rin naman ako nagwagi. Napirmi lang ang palad ko sa matipuno niyang balikat. Close your eyes, Adi. Malumaning nitong utos sa anak ko. Ha? Why po? You have a surprise for me? Tanong ni Adi sa kanya. Lalong umisi si Andre dahil doon at maaaring naisip nito. Ako naman ay halos hindi na makagalaw. After 9 months, my surprise will arrive, kiddo. But for now, I want you to close your eyes. Pagpapaintindi nito na umani sa akin na masamang tingin. Alright, just tell me when to open my eyes. Masiglang bigkas pa ni Adi. Peste ka talaga, Andre. You will never get inside my pants again. Ngunit nalunod lahat ng sasabihin ko matapos itong kabigin ang bato ko at umatake sa labi ko. Namimilog ang mata ko ng hina matapos muling maramdaman ang labi ni Andre. Sinubukan ko siyang itulak ngunit mas hinapit niya ako at mas pinalalim ang hagkan. Bumibigat ang pakiramdam ko at halos mahirapan na sa paghinga. Kulang na lang din sa bunutan niya ako sa higpit ng hawak nito sa bato ko. Gusto kong umiyak ng mga oras na yon. Gusto ko siyang suntukin, ngunit tila nawalan ako ng silbi at ng lakas. Kung di mahigpit ang hawak ito sa bewang ko, baka kanina pa ako nasa sahig. Still the sweetest. Bulong nito sa akin. Halos kapusin ako ng hininga sa tagal ng hagkan niya. Ang braso niyang nasa bewang ko'y humigpit at humahaplos. Kung di pa niya namalayan na halos mawalan ako ng hininga, di niya pa titigilan ang labi ko. Agad akong napayoko, naubo, pilit huminga ng malalim. Hawak pa rin ito ang bewang ko at wala yatang balak bitawan. Now tell me, sinong mas magaling humagkan, sweetie? Na sinasabi mong ama ni Adi mas magaling kaysa sa akin? Malalim niyang tanong. Ilang beses akong huminga. Humawak sa braso nito bago tuluyang umayos ng tayo. Matalim ko siyang tinignan at marahas na pinunasan ang labi ko sa harapan niya. Napirmi ang kanyang labi, tila humigpit muli ang kapit nito sa bewang ko. He is far way better than you, Andre. Hindi niya ako hinahagkan ng marahas. Hinahagkan niya ako na may lambing. Malumanay kong bigas na nagpaigting sa pangako. Tell me, who is that man? He dangerously demanded. Akma pa lamang akong sasagot matapos marinig ang malakas na pagbukas sa pinto. Sabay-sabay kaming napalingon doon at nakatitig si Aldrin yon. Where's Adi, Angeline? Agad nitong tanong at di yata alintanang masamang tingin sa kanya ng kuya niya. Papa Aldrin, I'm here! Sigaw ni Adi bago tumakbo palapit kay Aldrin. Malugod siyang sinalubong ni Aldrin at hinagkan sa pisngi. Oh God, I thought we lost you. Bulong nito at mas niyakap si Adi. Ngumiti ang bata. Kabaliktaran ni Andre na tila kayang-kaya niyang durugin ngayon ng kapatid. Aldrin, you betrayed me. Malakas itong sigaw bago ko bitawan at saguran si Aldrin. Nanlalaki ang mga mata kong hinabol si Andre sa pagsugod nito sa kapatid. Kalmado si Aldrin ngunit hindi si Andre. Isang suntok na lang masasaktan maging si Adi. You betrayed me. Ulit itong bigkas pagkarating sa harap ni Aldrin. Tamad na binitawan ni Aldrin ang anak ko at binunungan. Dahilan upang ito'y tumakbo pa palapit sa akin kung kahit di ko na nahabol pa si Andre. Mama, what's happening? Takang tanong nito. Binuhat ko siya at hinagkan sa pisngi. Close your eyes and do not listen to whatever you will hear, alright? Dudaman to'y tumango pa rin. Gusto ko pa sanang ilabas na si Adi, ngunit nasa daanan naman ng pinto ang magkapatid. Napasingap ako matapos kwelyohan ni Andre ang kapatid, ngunit di naman natinag ang huli. Why, Aldrin? Hinanakit nito. Napapikit ako matapos niyang ambangan ng suntok sa mukha si Aldrin.
Humigpit din ang yakap ko kay Adi dahil doon. Punch me, kuya. Punch me and let Adi see how bad you are. Kalmadong bigkas pa rin ni Aldrin. Doon ako nagmulat. Nakatigil sa ere ang kamao ni Andre habang walang emosyon namang nakatingin sa kanya si Aldrin. Gusto ko siyang palakpakan na hindi siya natitinag, ngunit alam kong labag sa kalooban niya na nag-aaway sila magkapatid. Ngayon malakas na ang loob mo, ha? Fine. Pabagsak nitong binitawan ng kwelo ng isa at ibinaba ang kamao. Tell me, Aldrin, bakit si Angeline? Mula kay Andre, lumipat ang tingin nito sa akin. Umiling ako pang sabing wag niyang papatulan, ngunit tila hindi niya susundin. Ngumisito, tinapatan ng titig ng kanyang kuya. Why not Angeline, kuya? Tinikwas nito ang kilay. You know that I'm looking for her and yet what? You betrayed me. Hinanakit muli ng isa. I am just helping her. Helping her? Then what about Adi, ha? Muling tanong nito sa kapatid. Nangunot ang noon ni Aldrin habang ako'y nakagat ang labi. Alam kong iba ang tinutukoy ni Andre sa iniisip ni Aldrin. What about Adi? Inalagaan at iningatan ko naman. If it were not for me, you wouldn't see them alive. Kulot noong bigkas ni Aldrin. And you think I will believe that? Kunwari niligtas mo pero ano, Aldrin? Pero ano, kuya? I did save her and watch over them. What's wrong with that? It's my responsibility to look after them. Pagpapaliwanag pa nito. Lalo ko nakagat ang labi. Nama ko ang tingin ni Aldrin ay muli akong umiling sa kanya, ngunit di naman niya maintindihan. Right. They are your responsibility. That's why Adi looked like a Montero. I didn't know you can do this to me, Aldrin. I did you a favor. What is wrong with that? Naguguluhan pa ring tanong ni Aldrin. You didn't, but I don't care. Not because you're Adi's father doesn't mean you can have them. Leave it to me and find another girl. Pinal nitong bigkas, ngunit umawang ang labi ni Aldrin. Di makapaniwala sa sinabi ni Andre. Mas dumiin ang pagkakakagat ko sa labi nang sulyapan ako ni Aldrin. Kumibit balikat ako. Kalaunan lumitaw ang ngisi nito, tila iba na naman ang naiisip. Dahil doon, napailing ako. Why would I do that? They are my family. You had her once but you did not take care of her. It is your loss, kuya. Mayabang tong ngumisi at akmang lalagpasan ng kuya niya. Ngunit, muli nitong kinabig ang kwelo niya. Pinagbabawalan kitang lumapit sa kanila, Aldrin. Kaya ko maging ama ni Adi. Ipaubayam siya sa akin at gawin mong lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Bahagya ako nagulat sa gusto nitong mangyari. Di ko alam na seryoso si Andre na akuin si Adi kahit kunwari hindi niya anak. What? That can't be. I want Adi to have a complete family, kuya. And you're not suitable to be a father. You have a temper and easily get angry. Pang-aasar pa nitong lalo sa kuya niya. Nang sulyapan ako ni Aldrin, pinalakin ko siya ng mata. Ngunit kumindat lang ang loko. Kaya kong kumalma. Sa'yo ng lahat ng kayamanan ko, just leave them to me. Sa'yo ng lahat ng mana, hayaan mo lang sila sa akin. Mahinang pagsusumamo ni Andre. Di ko yun inasahan. Mas lalo na si Aldrin. Napakurapto at umawang ang labi. Pagkaraay kunwari nagkibit balikat to kuno at wala nang irarason pa. Fine, you can have them. But let me visit Adi once in a while. Pagtanggap nito. Piraningkitan ko siya ng tingin ngunit nagtaas to ng kamay. Anyway, I need to go. Make sure they are safe, kuya. Kung hindi akong makakalaban mo. Pagbabanta ni Aldrin, basta ba na lang lumabas sa bahay. Aldrin! Tawag ko sa kanya ngunit ang bugok kumaway lamang. Inis ako nagpapadyak kahit nabibigatan kay Adi. Inihanda akong sariling humarap si Andre, ngunit imbes na galit kunot ang noon nito. Diretso pa ang titig kay Adi. Walang sabing lumapit siya at wala ring pasabing binuhat si Adi na hindi naman nagulat. Is that the man you want? Di hindi niya kaya magpakatati at kaya kanya ipagpalit sa kayamanan. Dismayadong bigkas nito. Umirap ako at umiwas ang tingin. Inakit mo kasi sa pera. Ibalik mo kami sa kanya. Pagpapumilit ko. He arched his brows a little and effortlessly snaked his arm around my waist. No way, sweetie. Kaya kong patalsikin siya sa trono at kaya kong ubusin ang kayamanan ko para lang makuha ka. What? Are you crazy? Hindi nga sa'yo si Adi. Not anymore because he is now mine. Aldrin gave him to me. Maliit tong umisi bago nalingon si Adi sa bisig niya. Palipat-lipat ang tingin at nagtataka sa asal naming dalawa. Hindi laruan ng anak ko na po pwede niyong pagpasapasahan. Mariing bigkas ko at hindi nito pinansin. Whatever you say, let's go. Anito bago nilingon si Manong Ruben na kanina pa tahimik sa gilid.
Manong Ruben, please take care of the house. Huwag yan akong hahayaang may manatili na namang iba. Napamaang ako. Napatigil sa paghakbang ngunit wala tong pakialam na tinangay ako. Diretso ng sasakyan niya at basta lang pinatuloy sa backseat. Akala ko iiwan niya sa akin si Adi pero hindi. Maging siya sa backseat na upo. Beach Resort, Baron, and please, send a resignation letter of Angeline later to Gweco. Sabihin mo umagwat at huwag makialam sa properties ko. Tumango si Baron bago nagmaneho. Hindi mo ako kagamitan, Andre. Isa pa huwag mong idamay si Gweco. Nangunot lang ang noon nito at di pinansin ang sinabi ko. Maayos niya pang hinawakan si Adi ngunit wala itong nagawa nang subukang lumipat sa akin ni Adi. Agad kong niyakap ang anak ko at hinagkan sa noo. I'm sorry baby, this is not gonna happen again. Bulong ko sa tenga niya. Nag-angat sa akin ng tingin pagkatapos sinulipan si Andre na masayang nakatitig sa amin. He's a bad guy, mama. Walang pigil na sambet ni Adi. He made Papa Aldrin go away. I hate him now. Hinanakit nito. Umawang ang mga labi ko. Paglingon ko kay Andre, tina naman nangisda pang mata nito at dumaan ng sakit mula doon. Sa kabilang banda. Sa resort ang diretsyo namin sa villa kung saan ako nagtago noon na siyang tinutuloyan namin. Alam ko, gusto ni Adi sa dagat ngunit sa oras na yon walang ngiti sa labi nito. Kurot na pa tong nakatitig kay Andre na may kausap sa cellphone. Yes, ready by penthouse or my house in the subd. I'll send you a copy of what stuffs you need to buy. Anito sa taong nasa kabilang linya. Bumuntong hininga ako at hinagod na lang ang buhok ni Adi. Do you wanna swim, baby? Malumanay kong tanong sa kanya. Mama, I'm sad. Pag-amin nito. Mumigat ang puso ko dahil katulad nito nalulungkot din ako. Pero syempre hindi po pwedeng maging malungkot sa harap ng anak ko, kaya ngumiti ako. I'll make some snacks, then we will do boating, alright? Gusto mo ba yon? Magbabangka tayo? Tinaas baba ko pa ang kilay ko para kuhanin ang sigla nito. Yes, mama, I want that. Agad tong lumapit sa palad ko. Di nga kami nagpalit ng damit. Diretso lang lakad namin papalabas ng villa. And where are you going? Bigla ang tanong ni Andre. Natigilan ako. Nilingon ako ni Adi at tila ako na ang gusto niyang sumagot. Magsaswimming sana kami at magbabangka. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Andre. Humigpit tuloy ang hawak sa akin ni Adi dahil doon. Wait me, I'll just get the life vest. Walang pasabitong tumalikod at lumapit na sa cabinet. Pagbalik, may dalawang life vest na siyang dala. Halika kiddo, wear this. I'm sure that you don't know how to swim. Bahagyatong lumuhod para magpantay sila ni Adi. But I know how. Papa Aldrin taught me how. That orange plastic bothers me. Sagot ni Adi na nakapagpaawang sa labi ni Andre. Bahagyatong nawala sa focus at kita ko, bahagyang umigting ang panga nito ngunit kalaunan, kumibit balikat. Kahit na, better be secure than sorry. Ayaw man ni Adi, sinundan pa rin siya ni Andre ng vest. Binuhat nga ito at pagkatayo, inabot naman sa akin na isa pa. Wear this. Tamad nitong bigkas bago lumabas at iniwan ako roon. Nanggagalaiti ako at gusto ko siyang sigawan, ngunit nakatanaw sa akin ng anak ko kung kaya ngumiti ako. Dumiretso na ako sa speedboat na taliwas sa gusto ko naman na sakyan. Gumuhit na ang ngiti ni Adi at natuwa pa sa mga pagkain na pinahatid ni Andre. Teach me how to drive this one po. Masayang hiling nito. Kita ko napangiti si Andre at hindi nagdalawang isip na turuan pa ang bata. Doon sila sa Manabela habang ako nakatanaw lamang sa dagat. Iniisip ko kung paano tatakas. Kung bukas ay hindi magising si Andre, pagkakataon na yon para umalis. Hindi baling walang mabitbit na gamit, ang importante makawala sa mga kamay niya. Nabalik ako sa sitwasyon matapos tumigil ang speedboat. Nasa pampang na kami ngunit di pa rin maalis ang tuwa sa mukha ni Adi. Nagpabuhat pa ito kay Andre. Ayaw rin bumaba ng speedboat? Did you enjoy, kiddo? Ginulo pa nito ang buhok ni Adi. Yes, super. I want more. Humalukip-kip ako at bahagyang nagtampo. Did you enjoy? Where some? I live in the rest house. That is so near here. In Manila. We will live in Manila, buddy. Malambing na bigkas ni Andre na akala mo maganda yon sa pandinig. Napatawid ako ng tayo habang si Adi nangunot ang noo. Manila? Tanong nito pagkatapos ay nilingon ako. Where's that, mama?
Napasinghap ako at ayoko talagang sabihin yon dahil di naman namin planong sumama. Manila is... Ngunit hindi ko na ituloy ang sasabihin matapos akong titigan ni Andre. Naikuyom ko ang kamay sa banta ng titig niya. Manila is far away from here. That's where I live and work. It has big buildings and the city life. Pagpapaliwanag ito na ikinairap ko. But if we will live there, it means that we will leave Papa Aldrin here. Sa malungkot na boses ni Adi. Kita ko na wala ang ngiti ni Andre at kumunot pa ang noo. Will you forget about him? I am your new father. Di mapigil ang bigkas nito. Bahagyang nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Napalapit tuloy ako at takmang kukunin si Adi, ngunit iniwas niya.